sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Isang manigong bagong taon Northern Luzon. Sa pagtatapos ng 2023, ating balikan ang mga balitang tumatak at tiyak na pinag-usapan. Sa pagpasok pa lamang ng taong 2023, gumimbal sa publiko ang magkakasunod na serye ng pagkawala at pagbagsak ng ilang mga eroplano sa Northern Luzon. Narito ang report. Ilan pa sa mga mainit na pinag-usapan ngayong 2023 ang mga serye ng pagkawala at pagbagsak ng ilang mga eroplano sa kabundukan dito sa Northern Luzon. Nagdala ito ng takot at kalungkutan, lalong-lalo na sa pamilya ng mga nasawing sakay ng bawat eroplano. Ika-24 ng Enero ngayong 2023, lumipad sa Kawayan Airport ang Cessna Plane 206 na may tail number RPC-1174, lulan ang 6 na katao. Inaasahang lalapag sa Maconacon Airport ang eroplano pero walang dumating. Matapos itong mawala, agad nagsagawa ng search and rescue operations ang mga otoridad mula sa ere hanggang sa kabundukan. Sa ating mga ground forces rescuers, yung iba sa kanila may mga bumaba na dahil nga na sobrang pagod na rin at saka yung iba nagkakasakit nga. Then nagkaroon ka din po ng swapping ng personnel at the same time ay hinahatiran na rin sila ng pagkain doon sa mga established na bases nila, lalong-lalo na sa ating mga civilian rescuers. Sa atin naman po mga uniformed personnel ay hinahatiran na lamang natin sila ng pagkain kung saan yung mas malapit na makababa sila o di kaya mag-meet yung rescuers natin na uniformed personnel at saka yung maghahatid ng kanilang ration. Isa sa mga pinanghawakan ng mga otoridad ang 15-kilometer radius coverage ng isang cell site tower na nakasagap sa signal ng isa sa mga sakay na pasahero. At noong ika-9 ng Marso, natagpuan ang eroplano sa masukal na bahagi ng Barangay Ditarum, Divilacan, Isabela. Lahat ng sakay, maging ang piloto, hindi nakaligtas. Matapos naman ang insidente, nagsagawa ang Civil Aviation Authority ng investigasyon sa pagbagsak ng eroplano. Pagkatapos nito, sinundan pa ang pagbagsak ng isang 2-seater Cessna Plane 152 na may tail number RPC-8598 noong unang araw naman ng Agosto. Mula sa airport ng Lawag City, papunta sana ang eroplano sa Tuguegarao Airport pero hindi rin ito dumating. Matapos ang 2 araw na paghahanap, August 4, natagpuan sa boundary ng Luna at Pudtol, Apayao ang naturang eroplano. Nasawi dito ang piloto na si Captain Edsel John Lumbao Tabuzo at ang Indian National Student Pilot na si Anshum Raj Kumar Conde. Panghuli ay ang pagkawala ng Piper Plane PA32300 na lumipad mula sa Kawayan Airport alas 9:39 ng umaga noong November 30 na papunta sana sa Palanan Airport. Matapos ang halos 1 linggong paghahanap, nakitang eroplano sa kabundukan ng Barangay Casala sa bayan ng San Mariano, Isabela. Ilang araw makaraan ang pagkakadiskubre nito, narating ng mga rescuers ang crash site pero hindi rin nakaligtas ang piloto at sakay nitong pasahero. Mula sa 3 insidente, inaantay pa rin ng mga pamilya ng mga biktima ang resulta ng mga investigasyon sa magkakasunod na trahedya sa Himpapawid. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Natuldukan naman taong 2023 ang halos 3 taong problema na kinaharap ng Benguet Electric Cooperative, partikular na sa usapin ng General Manager. Narito ang report. 2021 at 2022 niyanig ng magkakasunod na problema at issue ang Benguet Electric Cooperative o Beneco na nagpatuloy hanggang taong 2023. Ito'y sa bakanteng posisyon ng General Manager ng kooperatiba. Naging mainit ang hidwaan ni National Electrification Administration appointed General Manager Attorney Marie Rafael at ni Beneco Board of Directors appointed General Manager Engineer Melchor Licoben. Sa pagtatalo ng 2 grupo na magitan na ang NEA at binawi nito ang appointment ni Attorney Marie Rafael. Sinuspindi rin ng NEA si Engineer Melchor Licoben at ang Board of Directors ng Beneco dahil umano sa maling paggamit ng pondo ng kooperatiba.
Siya. Let's respect it. Like I said, without prejudice of me going to the proper forum to question the same. But this time, I think we deserve peace of mind and quiet insofar as all the brouhaha in Beneco had been. Especially itong mga consumers natin na nag-aaway dahil lang sa amin in Jelly Puben. I want to go beyond that. Let's go beyond that kasi agkakailyan tayo. Pansamantalang pinaupo ng NEA bilang General Manager si Ramel Rifani sa pagkakabuo ng Task Force Beneco. 3 beses naman silang nagpalit ng General Manager hanggang sa buksan muli ng NEA ang aplikasyon sa pagka-General Manager ng kooperatiba noong Hulyo. The moment hindi ko nagkakamali, nasa second phase na tayo ng recruitment ng GM. Nag-recruit na, may nag-apply na, 4 yun. At sa last na narinig ko, nagkaroon yata sila ng examination. Isa sa mga muling nag-apply, si Engineer Melchor Licoben. At noong 8 ng Nobyembre, muli siyang hinirang bilang General Manager ng Beneco. Bagamat humarap sa samut-saring mga issue ang Beneco, natuldukan din ang lahat ng ito noong nakaraang taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Noon ding nakaraang taon pumanaw sa edad na 65 years old ang dating mayor ng Itogon, Benguet na si Mayor Victorio Palangdan. Ang kanyang mga naging kontribusyon sa bayan, alamin sa kwento ni Vanessa Bugtong. Noong 9 ng Pebrero noong nakaraang taon, isang malungkot na balita ang mabilis na kumalat sa bayan ng Itogon, Benguet. From the bottom of our heart, the people of Itogon is so grateful for the help of our beloved President. Ang dating alkalde ng bayan na si Atty. Victorio Palangdan, tahimik na pumanaw sa kanilang bahay sa edad na 65. Idi umayak dito idi agsapa. Ada ni Doktora Bahingawan. Nga imon una nga nakakita dito may iso tinagsaludsudak iti noon niya ti slangay nga post na ngay dito nga slangay ipupusay na kuna nga pakat sla heart ko hindi ka slangay nga atake. Ay pag si former mayor wala tayong masabi kasi humble naman siya. Matulungin siya sa katrabaho niya sa munisipyo, ginagawa niya. Kaya maraming medyo na siyempre yung mga taga-Itogon, yung constituent natin sa Itogon. Ang buong bayan nakidalamhati sa pamilya ng alkalde. Si Atty. Victorio Palangdan ay umupo bilang mayor ng Itogon mula 2013 hanggang 2022. Inilibing si Palangdan sa likod ng kanilang bahay sa Purok Sibal sa Barangay Tuding, Itogon, Benguet noong February 15, 2023. Sa araw ng libing, muling inabangan ng mga kababayan nito ang kanyang mga labi bilang tanda ng pagrespeto at pag-alala sa dating alkalde. Inilibing si Palangdan sa likod ng bahay sa Purok Sibal sa Barangay Tuding, Itogon, Benguet noong February 15, 2023. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Mula noong pagkakatigil dahil sa pandemya, taong 2023, nagbalik ang Grand Float Parade at Grand Street Dancing Parade ng Panagbanga Flower Festival. Sa pagbabalik nito, naungkat ang ilang mga issue. Magbabalita, Charles Limon. Mula sa toned-down na pagdiriwang ng Panagbanga noong 2022, muling namukadkad at nagbigay sigla ang pagbabalik ng engrandeng street dance competition at float parade na inabangan ng marami. Pero sa pamumukadkad ng pagdiriwang ay naungkat din ang ilang problema ng mga kalahok gaya ng pinaglumaang kagamitan, kawalan ng sapat na panahon para maghanda at mababang papremyo. I think that was the midweek of January nung pumunta yung guidelines. Still remember, parang midweek yun or onwards pa yun eh. Alam nyo kasi yung pag-participate sa Panagbanga sa amin is a big issue eh. Ayaw naming makitang pangit yung performance namin. Always caliber yan. Kaya naka-Hall of Fame tayo. Maging simple ang aming mga gastusin, pero iba pa rin kasi sa panahon ngayon talagang mapapagastos talaga mga magulang, lalo na sa kanilang mga costumes and props. Maski ginagawa namin ng paraan using the recycled materials,
nagagawa pa rin namin ng paraan. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, bukas naman ang kanilang tanggapan para sa mga hinaing at suhestyon ng mga kalahok. We had to find out muna kung papayagan tayo ng local government na magkaroon ng parades for this year, no? So, we didn't get that answer immediately eh. So, makita mo naman, even during the launching, no, late na natin na i-launch yung Panagbenga. Sa kabila nito, natuloy din ang pagdiriwang at muling nagbalik ang dagsa ng mga turista sa lungsod. Sa pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2024, tiniyak ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang dagdag na kategorya sa Grand Float Parade at mas malaking premyo sa mga kalahok. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Noong nakaraang taon, hindi natinag ang mga otoridad sa kanilang laban kontra iligal na droga. Katunayan, dito sa Baguio City, napuksa ang halos 4 na bilyong pisong halaga ng shabu. Magbabalita Jose Robert Inventor. Isa sa mga naging malaking operasyon ng PNP kontra droga sa Baguio City ang pagkakadiskubre ng 575 kilo ng shabu sa Barangay Irisan, Baguio City. Sa ikinasang raid ng NBI, DILG, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan sa isang bahay sa Barangay Irisan, Baguio City noong ika-29 ng Marso noong 2023, isang Chinese national ang hinuli na personal mismong binisita noon ni DILG Secretary Benhur Abalos. Ang mga droga isinilid sa packaging ng tsaa. Sa pagkakadiskubre ng mga ito, agad gumulong ang malalimang investigasyon kung bakit dinala ito sa Baguio at kung sino ang nasa likod ng mga ito. Well, we cannot really tell, no? It's part of the investigation, pero baka nagkakaroon sila mga strategic locations for certain area, no? These are one of the angles na tinitingnan namin, no? Hindi natin masabi dahil ba malapit dito yung gawaan, malapit dito kung saan binabaksak, no? Maraming anggulo yan eh. Inaresto agad ang Chinese national at nasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Noong Hunyo, idiniklarang drug-free ang Barangay Irisan. Pero naging sentro pa rin ang barangay sa serye ng raid sa 4 na drug den na sinalakay ng PIDEA. Iba't ibang miyembro ng drug group at mga bagong individual ang naaresto. Bagamat ilan sa malalaking drug operation ang isinagawa sa Barangay Irisan, idineklara naman ito ng PIDEA na drug-free. Patuloy pa rin naman ang pagbabantay sa 2 drug groups sa lungsod. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525 or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Joy to the world, the Lord has come. I join my family in greeting each and everyone a Merry Christmas and a Happy New Year.
Allow me to simplify my holiday greetings with the acronym LBY. L for love, B for blessings, and Y for a year full of blessings. Let joy, peace, happiness, and prosperity pervade in every home. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Naimbag nga Paskwayo amin, Apo, sa ating pagdiriwang ng kasiyahan at pagmamahalan, naway magbigay liwanag ang mga bituin sa ating mga puso, sa pamilya, kaibigan, at kapwa Pilipino. Ipagdiwang natin ang diwa ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa harap ng mga pagsubok, tayo ang mga bayani ng isa't isa. Maligayang Pasko at sa darating na bagong taon, sama-sama nating harapin na may tapang ang bukas. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Para sa mga nag-aalaga ng mga hayop tulad ng kambing, baka, kalabaw, manok, bibe, pato at iba pa, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement maraming maibibigay na benepisyo tulad ng pampalakas ng buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon mula sa mga sakit, maiiwasan ang dehydration, energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamina at minerales, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa gamit, i-mix lang ang 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili sa mga Agrivet stores. Iba't ibang mga aksidente naman sa kalsada ang naitala taong 2023. Ilan sa mga ito gumimbal at nagdala ng takot sa publiko. Narito ang report. Pinag-usapan noong nakaraang taon ang iba't ibang insidente sa kalsada na ikinagulat ng publiko at nagbigay sa kanila ng takot. Noong January 6, sumalpok ang bus na ito sa puno na agad ikinasawi ng 3 katao habang 5 naman ang sugatan sa Pugo, La Union. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na nawalan umano ng preno ang bus. Sa kabaan naman ng MacArthur Highway sa Barangay Katuray, Hermona, Tarlac noong August 5, bumangga ang isang bus sa sinusundang truck. Ang mga pasahero nagsitalunan mula sa bintana ng bus at maya-maya nagliyab ito na agad nirespondihan ng mga otoridad. Hindi kami namatay. Tignan mo. Nandito sa may sa may CPN. Dito kami sa... 7 ang sugatan kasama ang driver at konduktor na naputulan pa ng kamay sa naturang insidente. Ano ko sir? Aji pick up na paguyudan tayo ate atoy. Sa tulay naman ng Don Teofolo season sa Rosales, Pangasinan noong August 17, 3 ang nasawi at 1 ang sugatan sa banggaan ng truck at 1 kotse. Kawaros na ate ang masanay dapat. Nauwi naman sa trahedya noong August 26 ang masayasanang outing ng isang pamilya papuntang San Juan, La Union. Ang kanilang sinasakyang van nabangga ng kasalubong na truck sa kabaan ng National Highway sa Barangay Santiago, Banwang, La Union. 6 ang nasawi sa naturang insidente. Nasangkot din sa insidente sa trapiko ang mga truck na nawalan ng preno.
Noong August 23, umatras at nadaganan ng truck ang 4 na sasakyan sa kahabaan ng Leonard Wood Road sa Baguio City. Nakunan pa ng dashcam ang pagdagan ng truck. Itinakbo naman sa pagamutan ang mga sakay ng mga nadaganang sasakyan. Ayon sa pahinante, nawalan ng preno ang truck. Samantala, nagkalat naman sa kalsada ang i-deliver na gulay ng isang truck na nawalan din ng preno sa Marcos Highway noong October 6. 2 ang namatay matapos salpukin ng naturang truck ang isang paakyat ng Baguio na van. Nagtulong-tulong naman ang mga otoridad para maialis ang mga nagkalat na gulay. Pero ang ikinagulat at ikinatakot ng publiko ang iba't ibang insidenteng kinasangkutan ng mga bus sa Northern Luzon. Noong November 12, kinuyog ng mga kalalakihan ang isang bus na biyaheng Tabuk City, Kalinga papuntang Quezon City. Ito'y matapos mabangga ng bus ang isang motorsiklo na nag-iba ng linya. Patay sa aksidente ang isang ina na sakay ng motorsiklo. Dahil sa galit, ang ilang residente pinagsisira ang salamin ng bus. At bago pa magtapos ang taon, noong November 15, pinagbabaril ang 2 sakay ng bus habang binabagtas nila ang kalsada sa Caranglan, Nueva Ecija. Sa investigasyon ng pulis, planado ang pagpatay at makalipas ang 1 buwan, naaresto ang isa sa mga gunman. Itinuro nito na ang lalaking anak ng babaeng biktima ang mastermind sa pamamaril. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa pag-upo ni Governor Ramon Monmon Gico III bilang gobernador ng Pangasinan taong 2023, ilang proyekto para sa pag-unlad ng probinsya ang kanyang isinagawa. Narito ang kwento. Pangarap ni Ramon Monmon Gico III at ang buong Team Aguila na itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Maraming pangakong binitawan si dating Pangasinan 5th District Congressman Ramon Monmon Gico III sa kanyang pagtakbo bilang gobernador ng Pangasinan taong 2022. Sa pagkakahalal nito bilang gobernador, ang mga pangako unti-unting naisakatuparan. Ilan sa mga ipinagmamalaki ng administrasyon sa taong 2023 ang pagtatayo ng Pangasinan Link Expressway. So it was really a challenge. But after a year and 14 months, today we realize that dream. Congratulations po sa atin. We actualize the partnership that our province has nurtured and treasured with San Miguel Deer Corporation through the leadership of the President and CEO, Mr. Ramon. Pagbubukas ng Banaan Museum, So we get a gist of what the province is, how rich the province is, natural resources, people, and the possibilities of really achieving our dream, our vision of becoming the premier province of Pangasinan. reflecting pool ng Pangasinan Capitol Grounds at pagtatayo ng paliparan sa bayan ng Bolinao. I would like to inform all of us that the province is investing in an airport in Bolinao. We are opening up the westernmost part of the province for several investments and tourism. Pero isa sa malaking pamana ng gobernador sa probinsya ng Pangasinan ay ang pagpapalakas ng industriya ng asin kung saan nagmula ang pangalan ng probinsya. Sa hakbang na ito, hindi lamang ang probinsya ng Pangasinan ang makikinabang, kundi pati na rin ang buong bansa na nakadepende pa rin sa imported na asin. Sa pagpasok ng 2024, patuloy pa sa pagtupad ng gobernador sa pangako nitong dagdag na trabaho, kita at oportunidad para sa bawat Pangasinense. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ikinaalarma naman sa Baguio City at Benguet ang sunod-sunod na mga serye ng basag taxi. Ilan sa mga ito hindi pa rin nasusolusyonan. Magbabalita, Charles Limon. Nagdala ng takot at pangamba sa mga motorista lalo na sa mga taxi drivers noong 2023
ang modus na basag taxi na kadalasan ang mga suspect ay mga kabataan. Hindi ako pala nakakalain na may ganyan na pangyari kasi sa tagal-tagal ko nagparada dito, almost 5 years na, ngayon pa lang ito nangyari. Nagsimula ang serye ng basag taxi noong buwan ng Hunyo. Sa tulong ng CCTV, ang mga biktima nabigyan ng pag-asa para makilala at mahuli ang mga suspect. Pero ang inakalang isolated cases sinundan pa ng magkakasunod na pag-atake ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect. Ang mga pulis at barangay nagtulungan para palakasin ang pagpapatrolya. Alam mo naman nagmagnanakaw eh. Pag may tao, tago sila. Kapag wala na yung tao, lalabas sila. Ganun lang naman magnanakaw eh. Kaya kahit maikot-ikot kami, kung nakita kami, magtatago sila. Pero mas dumami pa ang mga taxi drivers na nabiktima. Pati ang mga taxi na nasa loob ng garahe hindi pinatawad. Sa serye ng basag taxi, iilan lang sa mga suspect ang nahuli. Sa dami ng mga nabiktima, ang mga bilihan ng salamin ng sasakyan nagkaubusan na ng supply. Ayon sa Baguio City Police Office, hindi bababa sa 40 kaso ng basag taxi ang kanilang naitala taong 2023. Pero hindi pa kasama dito ang mga unreported cases. Sa dami ng kasong naitala, inaantay pa sa ngayon ng mga biktima ang hustisya para mapanagot ang mga suspect. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko para hindi mabiktima ng basag taxi. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mainit ding pinag-usapan noong nakaraang taon ang mga road rage sa Baguio City. LTO humingi na ng tulong sa Kongreso para sa mga maaring ikaso sa mga suspect. Magbabalita Vanessa Bugtong. Hindi lang mga aksidente ang nangyari sa kalsada noong 2023. Isa sa mga mainit na pinag-usapan sa mga balita at sa social media ang serye ng road rage sa Baguio City. Isa na dito ang pagtatalo ng isang driver ng isang pickup truck at isang taxi driver noong June 2, 2023 sa pagbangga ng isang pickup truck sa taxi sa kahabaan ng Kisad Road. Ang insidente ay nireport ng taxi driver sa mga pulis at pagkatapos nitong mag-report, nakitang muli ng taxi driver ang pickup at kinompronta ito. Dahil dito nakaladkad ang taxi driver at muling tumakas ang driver ng pickup. Nagsagawa ang LTO ng investigasyon dito at nakilala ang driver at may-ari ng sasakyan. Nakilala ang driver ng pickup na si Jeff Lord Velasco Cabañeros habang nakilala ang may-ari ng sasakyan na si Betty Bonifacio Velasco base sa investigasyon ng LTO. Binigyan ang mga ito ng show cause order pero hindi sumagot ang mga ito. Maliban sa multa, nahaharap din ang driver sa patong-patong na kaso pero hanggang ngayon hindi pa sumusuko sa otoridad ang driver ng pickup. O yun, tatakbo na naman! Tatakbo na naman siya! Hinarang ito ng mga otoridad at kinailangan pang banggain ng mobil ng pulis para tumigil. Ay! 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 Noong June 6 naman, na-corner ng isang pulis sa Marcos Highway ang isang driver ng SUV na ito. Ito'y matapos niyang mabangga ang isang motorsiklo at tinakbuhan ng mga otoridad. Noong gabi ng September 18, 2023 naman, nakuna ng video ang pagpapambuno ng isang driver ng isang kotse at isang taxi driver sa Father Carlos Street sa Baguio City. Maya-maya naglabas ang driver ng kotse ng kutsilyo at hinabol nito ang taxi driver. Ang insidente ay nireport din sa LTO at PNP at nakilala ang driver ng kotse na isang banyaga. Binigyan ito ng show cause order ng LTO pero hindi ito sumagot. Sa serya ng road rage sa bansa, mismong LTO na ang humiling sa Kongreso na gumawa ng batas na nagbibigay parusa sa mga suspect ng road rage. Noong September 5, inihain na sa Kongreso ang House Bill No. 8991 o mas kilala bilang Anti-Road Rage Act of 2023. Inaantay pa kung aaprubahan ang nasabing panukalang batas sa unang pagbasa. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool.
Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. As we celebrate the birth of our Savior Jesus Christ, the Balisong and Partners Law Office wishes to greet our clients, friends, and family members a Merry Christmas and a prosperous New Year. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Sa milk tea ng batang 90s, taratati lang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. I believe that we are not just the house of the people. More than that, I believe our representation is also the home of our people's aspirations. The office of Congressman Maximo Dalog would like to greet each and everyone a Merry Christmas and Happy New Year. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. The true meaning and real essence of Christmas is the giving of love every day. I join my family in greeting each and every one of you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Naway kamtan natin ang pagkakaisa at kapayapaang tunay na diwa ng Pasko. Nananalangin tayo na lahat ng kasaganahang hatid ng taon na darating ay maibibigay sa atin. With the blessings of God Almighty, we pray for a most prosperous New Year this coming 2024. From our family to yours, Merry Christmas and a Happy New Year! Hindi rin nakaligtas taong 2023 ang Baguio City at Northern Luzon sa mga malalakas na bagyo. Balikan yan sa kwento ni Charles Limon. Sa nagdaang 2023, samot-saring bagyo ang nanalasa at nag-iwan ng pinsala sa Northern Luzon na tinutukan ng RNG Luzon. Isa sa mga unang malalakas na bagyong nanalasa sa Northern Luzon ang Super Typhoon Mawar o Super Bagyong Betty. Unang nanalasa ang bagyo sa Guam na naramdaman ng mga OFW. Nag-move talaga hanggang pinakasiling namin sa bawat outlets. Talagang nag-move siya, nagsishake siya. Kaya habang nag-work kami, shaking pati yung flooring, pati yung ceiling, lahat.
Kahit isang parte ka pumunta, maingay, naririnig mo yung hangin. Hindi siya actually talagang maulan eh. Sumasabay kasi yung lakas ng hangin doon sa pabugso-bugso. Hanggang sa makarating na ito sa Northern Luzon na sinabayan pa ng paglakas ng habagat. Sa Baguio City, isa ang naiulat na namatay. Sa Ilocos Region, higit 5,000 individual ang naapektuhan. Pagkatapos madalasan ng Bagyong Betty, sinundan ito ng Bagyong Dodong. Hey, Uncle! Sa buwan ng Hulyo, nanalasa ang Super Typhoon Egay. July 25, lumapit pa ang mata ng bagyo sa Cagayan at hindi nakaligtas dito ang mga probinsya sa Ilocos at Cordillera Region. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Calasiao, Lingayen, Santa Barbara, Mga Taram, Binmalay at lungsod ng Dagupan. Isinailalim din sa state of calamity ang probinsya ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Benguet, Apayao, Mountain Province, Pampanga, Nueva Ecija at iba't ibang probinsya sa bansa. Yung ibang classrooms na nasira, yun siguro pwedeng ayusin na sa pagbrigada, ngayong brigada eskwela. Samantalang yung 4 na nabanggit kong classroom, kailangan ng expert na talaga, no? Hindi pa man nakakabangon ang bansa mula sa Egay, agad itong sinundan ng Bagyong Falcon at pinalakas ulit ang habagat. Bago pa magtapos ang buwan ng Agosto, nanalasa naman ang Bagyong Goring. Na dadaulan ti mula dito ison. Awan ti nakalusot nga usto. Kastoy iso lang ti talaga nga panglaban minung lumusot. Sa kabila ng iba't ibang bagyong nanalasa sa Northern Luzon, nasubok ang kahandaan sa pagtugon ng iba't ibang ahensya at pagsisikap ng bawat isa na bumangon mula sa delubyo. Mula sa mga bagyo at habagat, hindi rito nagtatapos ang mga sakunang kakaharapin pa ng bansa. Sa pagpasok ng 2024, nagbabadya ang matinding tagtuyot na epekto ng El Nino. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa rin sa pinakamalaki at pinag-usapang serye ng sunog ang pagkatupok ng Block 3 at Block 4 ng Baguio City Public Market. Magbabalita Charles Limon. Isa sa mga trahedyang gumimbal sa Baguio City sa taong 2023 ang pagkasunog ng Block 3 at Block 4 ng Baguio City Public Market noong gabi ng March 11. Hindi lang ito ikinalungkot ng mga apektadong tindera kundi pati na rin ang mga residente ng lungsod. Jay Balayming, ang tawag dyan ako. So dati tinmaray dito, tada kami Jay Rizal. So dadatoy. Ngamawanan na uray no kwet kunak nga sumrek data panda ko makitan jay business permit ko. Handa ka numutan nga makaunog. Ta napigsa ti apo yun kunada. Naibati ta pang barbarya mi daytoy Daytoy. Ni may purpay muna ta han nga mabalin nga makwaya, han nga mabalin nga maikat. Pero pagkatapos ng 2 araw, ipinakita ng buong lungsod ang bayanihan. That we need to be able to restore market operations in 7 days. So dapat by Sunday, na nakabalik na yung ating mga market vendors. And that's the reason why talagang nag-mobilize kami. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, ang parteng ito sa Block 4 ang itinuturong pinagmulan ng sunog na agad kinordonan. Ang ilang nagtitinda, walang magawa kundi isalba ang mga nasunog na barya. Matapos ang higit 1 linggo, balik operasyon ang palengke. Pero ramdam pa rin ng ilang mga tindera ang pinsalang iniwan ng sunog at naungkat din ang issue ng subleasing. Pag talagang malakas na yung ulan, bibigay siya, mababasa na yung mga damit, mga paninda namin. May onti na lang na naiwan, Block 3 tapos na rin. Kung hindi po tapos yung Block 4, there would be around just about 2 downspouts na tatapusin natin. So ang naiwan na lang pong problema dyan ay ito pong sa may slab area.
Noong Hulyo ng nakarang taon, inilabas na ng BFP ang resulta ng investigasyon nila sa pagkasunog ng Block 3 at Block 4. Lumalabas na ang sanhi ng sunog ay mula umano sa upos ng sigarilyo. Based din sa mga statement ng mga witnesses natin na nagsasabi na may nahahanap sila doon, ay may nakikita sila doon sa area na yon na every morning na naglilinis sila, may mga cigarette butts na nakakalat. Bagamat balik operasyon na ang palengke, malaking katanungan pa rin kung matutupad pa nga ba ang development ng palengke. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isa rin sa tinutukan ng news team ang iba't ibang mga karahasan na naganap dahil sa barangay at SK elections. Magbabalita Vanessa Bugtong. Isa sa tinutukan ng news team ang coverage ng barangay at SK elections sa iba't ibang parte ng Northern Luzon. Isa sa mga tinutukan ng COMELEC ang kampanya kontra double registration at pagpapaigting pa ng voter registration. Ilang buwan bago ang halalan, tiniyak na ng COMELEC, DILG at PNP ang kahandaan nito para sa halalan. Pero hindi pa rin naiwasan ang mga insidente ng election-related incidents at pagdedeklara sa mga election hotspots. Noong gabi ng October 22, 2023, binaril ng isang lalaki ang tumatakbong kapitan na si Arnel Flor Mata sa barangay Bayawas sa bayan ng Aguilar, Pangasinan pagkatapos ng meeting di avance nito. Pagkatapos ng ilang araw, sumuko ang tricycle driver na tumulong sa pagtakas ng gunman at isiniwalat nito ng katunggali ng biktima sa pagkakapitan ang mastermind sa pamamaril. Agad hinuli ng mga pulis ang gunman at katunggali ng biktima at sinampahan ng kasong murder. Sa Cordillera, 48 barangay ang idineklarang areas of concern ng COMELEC dahil sa banta ng seguridad. Hindi nawala ang probinsya ng Abra na tinutukan ng mga otoridad na sinabayan pa ng pag-atras ng mga kandidato at mga gurong magsisilbi sa halalan dahil sa takot. Ito'y matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang tumatakbong barangay kagawad na si Catalino Toralba Sr. sa barangay Bangbangkag sa bayan ng Bukay, Abra noong October 18, 2023. Dahil dito, isa ang bayan sa mga idineklarang hotspot at bantay sarado ng militar. Personal rin na bumisita sa probinsya si COMELEC Chairman George Garcia at PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Based on my coordination with the Regional Director, Police Brigadier General Peredo, they are deploying additional forces there, and also they will be focusing most of their operations in these areas na nakategorize natin na areas of concerns. Sa araw ng halalan, naitala ang ilang problema gaya ng pamamaril sa paaralan at barangay Lapat, Balantay sa Tinag, Abra at pagkawala ng ilang kagamitan sa halalan. Tiniyak ng COMELEC Abra na iimbestigahan nila ang kapabayaan ng mga gurong nagkulang para mapanagot ang mga ito. Pagkatapos ng halalan, naitala pa ang ilang election-related incidents. Sa pagtatapos ng election period, masasabi pa rin ng COMELEC na matagumpay ang nagdaang 2023 barangay at SK elections sa kabila ng mga karahasang naitala. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines. Taong 2023, marami ang naabot ang pangarap na maging abogado. Katunayan mula dito sa Baguio City, nakapasa ang kauna-unahang visually impaired na abogado. Kilalanin siya sa kwento ni Jose Robert Inventor. Noong Abril ng nakaraang taon, inabangan ng marami ang paglabas ng Korte Suprema ng resulta ng 2022 bar exam. Marami naging matagumpay sa pag-abot ng kanilang pangarap, pero nangibabaw dito ang kauna-unahang blind bar passer na si Attorney Mark Emocling mula Baguio City. 10 taong gulang siya nang unting-unting naglaho ang paningin nito, pero hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-aaral. Nagtapos si Mark sa University of Baguio at unang beses itong nag-exam sa bar taong 2018, pero nabigo ito. Dahil sa pandemya noong 2020, muling nabigo si Mark at noong 2022, muli siyang sumubok at sa pagkakataong ito, isa siya sa 3,972 na pumasa. Nung first natatakot ay medyo doubtful ako kung totoo ba yun kasi wala pa yung list. Pero sabi ng kaibigan ko, yung pangalan mo naka-flash sa screen. So yun, naniwala na ako kasi sunod-sunod na yung nag-greet sa akin ng congratulations. Sa pagpasok ng buwan ng Setyembre, idinaos muli ang bar exam.
Ang iba't ibang paaralan at mga kamag-anak mayroong samot-saring pabaon sa mga bar takers. At noong December 5, 2023, inihayag ng Korte Suprema ang mga pumasa. Isa sa mga napatalon sa tuwa dito, si Attorney Raquel Dominic Balisong. Nasa top 18 kasi ito mula sa top 20 bar passers. Anya, bago pa ang pagsusulit, nakaramdam ito ng kaba dahil ang kanyang mga magulang ay parehong abogado. Proud naman ang kanyang mga magulang sa pagpasa nito sa pagsusulit. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang tinutukan ng News Team para sa Luzon Headlines taong 2023. Muli, maraming salamat at isang manigong bagong taon.